Naging makasaysayan ang taong nagdaan. Buong bayan ang nagluksa sa pagpanaw ni dating Pangulong Cory Aquino, habang maraming buhay naman ang inagaw ng bagyong si Ondoy. Pero sa kabila ng mga trahedyang ito, lumitaw naman ang mga kwento ng kadakilaan at kabayanihan. Nitong nakaraang Setyembre, natikman natin ang bagsik ng bagyong Ondoy. Sa kanyang pagbayo, halos mabura sa mapa ang ilang mga lugar sa Luzon. Sa gitna ng nagdaang unos, nariyan pa rin ang ilang handang magligtas ng buhay. Pero sa mga buhay na sinagip, buhay rin ang naging kapalit. Isa sa mga rumisponde, si Private First Class Venancio Anchieta o Anche sa mga malalapit sa kanya. Matapos niyang mailigtas ang 20 pasaherong na stranded sa highway, tinamaan siya ng kahoy saka tinangay ng baha. Hindi na namin siya nakita kung paano siya tinangay ng tubig dahil nung babalikan namin dito, talagang malaki na ang tubig. Umaabot na dito yung tubig. So hindi na namin pwedeng balikan. Maging ang misis ni Anche na si Marilu, malakas din ang loob na buhay pa ang kanyang kabiyak. Ang iniisip ko pagdating niya, pagod, malamig, kasi buong araw nga naulan eh. Tapos sabi ko ay lulutuin ko para makakain siya kaagad pagdating. Ngunit kinalingguhan, nakumpirma ang kanilang kinatatakutan. Natagpuan ang bangkay ni Anche. Ilang kilometro lang ang layo sa pwesto kung saan siya huling nakita. Hindi, tulungan mo akong maging strong na matanggap ko. Lagi kong kinakausap siya. Nararamdaman mo ba siya ngayon? Nararamdaman talaga. Magagalit yan siya sa akin pag nalungkot ako eh. Magagalit talaga yan sa akin. Sabi nga niya noon, huwag kang iyak nang iyak. Nagagalit siya, mas lalo siya nagalit sa akin pag naiyak ako. Samantala, labis din ang kalungkutan ng mga magulang ni Anche sa probinsya nila sa Zamboanga City. Lalong-lalo na ang ama ni Anche, ang retiradong sundalo na si Mang Venancio Sr. Hindi niya nagawa lahat na pangarap niya, lalo na sa pamilya niya. So maganda yung mga pangarap niya na sinasabi niya sa akin. Sabi ko nga sa kanya, ang daya-daya mo. Sa bagay, naano ko rin na ang buhay ng tao, hiram lang natin to. Nais nilang makapiling si Anche. Kaya ang tangi nilang hiling, maiuwi ang mga labi ni Anche sa bayang kanyang kinalakihan. Pagdating sa Zamboanga, sinalubong agad ng sandatahang lakas ang magiting nilang alagad. Tatlong taon na palang hindi nakikita ni Aling Helen ang anak niyang si Anche. Nakalulungkot lang isipin na sa ganitong sitwasyon pa sila muling nagtagpo. Ipinagpapasalamat na lang ng mga kamag-anak ni Anche na sa wakas, naibalik na siya sa kanilang piling. Iyak mo para ano? Iyak mo para ano? Bagyong Ondoy rin noon nang makilala ko si Lola Bening. 6 na araw nang hindi umaalis ng kanilang tahanan kasama ang 2 apo. Kaya hindi kami makalikas, wala kami pupuntahan. Tsaka una-una, walang-wala din naman kami. Ito nga ho, yan, nilagnat nga ho yung batang yan. Dahil sa mabaho yung amoy, hindi naman ho kami dahil walang-wala talaga. Ang pinantatawid gutom sa mga bata, tubig na tinimplahan ng asukal. Ngunit bumibigay na sa sipon, ubo, lagnat at hika ang mga bata.
Masungit na ang panahon noon nang marating namin ang bahay ni na Lola Bening. Lola, paano ba kayo dito? Ha? Evacuate na lang kayo. Wala ko kami mapapagputasan. May mga ano naman, dala ka ng gamit. At ayon sa kasama kong doktor, hindi na rin daw maganda ang lagay ng mga bata. Kasi kung tatagal pa po sila, lalong maiipit yung daanan ng hangin, walang iniinom na gamot. Tapos yung ito po, kasi more or less yung mga hika po kasi allergy yan. So sa season pa lang natin, nag-allergy na po sila. So yung environment pa, sama-sama na po, tapos walang gamot. Kaya eto, for the first time sa loob ng halos 1 linggo, lumabas na rin ang maglola sa kanilang tahanan. Isa rin sa mga hindi pinatawad ng Bagyong Ondoy, ang Purok 7, Barangay Juan Baño sa Arayat, Pampanga. At humupa man ang putik at baha, binabaha naman daw sila ngayon ng mga panibagong problema. Mahigit 200 pamilya ang nagsilikas dito. Problema na raw nila rito ang kalinisan. Sa katunayan, ang paghugas, pagligo at maging pagdumi, sa iisang lugar na lang daw nila ginagawa. Siyempre po kahit sino naman po, ayaw naman po nila yung magkaroon sila ng sakit sa sobrang hirap ng tao ngayon. Kinabukasan, inayos naman namin ang 4 na portalet para sa evacuation center. Kahit paano, may iwasan nila magkaroon ng sakit. Yung sakit na nagkari sa dumi. Itinayo na rin namin ang dagdag masisilungan. Marami na rin natulungan din sa atin. Naragdagan din yung higaan dito sa amin. Tsaka sa pagkain at madamit, meron. Nakalulungkot lamang isipin na ang mga bahay muling maitatayo. Pero ang mga buhay, hindi na muling maibabalik. Wish ko lang Sa aming pagbabalik,